interview ni Alvin and Tourism na vlogger ay meron pong nabanggit itong si Congressman Paulo Pulong Duterte. Okay, importante po ito kasi parang may usap-usapan na ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto na nga, no, pag-usapan natin itong si Congressman Paulo Pulong Duterte ay nandoon ngayon sa The Hague, no? Siya naman yung nakabantay doon kay FPRRD. At sa isa sa mga interview ni Alvin and Tourism na vlogger ay meron pong nabanggit itong si Congressman Paulo Pulong Duterte. Okay, importante po ito kasi parang may usap-usapan na ang bahay ni Congressman Paulo Duterte ay planong halughugin ng isang congressman. Yan ang isiniwalat. Kaya nung narinig ito ni Congressman Paulo Duterte ay nagalit siya. At pakinggan natin kung ano ang statement niya patungkol dito. Ay alam naman natin itong si Kong Paulo, matapang na tao ito hindi ito papayag so mamaya pakikinggan natin si Congressman Paulo patungkol po dito sa issue na ito Walang hiya na sila. Gusto na nilang halughugin yung bahay ni Kong Pulong. Anong kinalaman ni Kong Pulong diyan? 'Di ba? Wala na ba kayong ibang magawa? Wala na ba kayong ibang masira sa mga Duterte? Halughugin niyo na yung bahay ng mga Duterte? 'Di ba? Yan po ay desperate move. Yan po ay nakakatawa. Tindihan, ito yan ang pag-uusapan natin Like, share muna itong video na ito at i-subscribe nyo para kayong mga bago pa dito sa aking channel ay updated kayo Walang bayad mag-subscribe. Okay? Mainit yung ulo ko Umiinit yung ulo. Ate, unahin natin, pakinggan natin itong si Congressman Paulo Duterte. Kung kanang matibay nga tao nga magbisita-bisita, isara ko ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, iba pinakilala sa... Ang tanong, sino kaya ito? Sino kaya itong nagplano na halughugin itong bahay ni Congressman Pulong? Sino kaya ito? Congressman? Sige. Ano nyo yan? Ituloy nyo yan. Ako'y naawa po sa inyo. Kung anong mangyayari sa inyo. Ganyan na ba kayo kadesperado? Kasi hindi nyo matalo-talo ang mga Duterte? Itong si Kong Pulong, ayaw nga tumakbo ito ng nasyonal Pero siya yung binoto bilang congressman ng kanyang constituents. Bakit kayo insecure na insecure? Wala. Hindi na nga ninyo parang binabaliwala na nga ninyo ito sa kongreso itong si Kong Pulong Di ba? Hindi na nga ninyo binigyan ng sapat na budget ang kanyang lugar. Tapos ganyan pa kayo? Way back 2017 yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi... Sino kaya? Si Congressman Sandro? Nagtatanong lang tayo Sino ba ito? Si Congressman Ridon? Nagtatanong tayo yung mga congressman na medyo galit sa mga Duterte. Ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno. Panahon pa pala ito kay former President Duterte. Itong taong ito gustong mag-apply ng isang posisyon na hindi naman binigyan ni Duterte. So ngayon, galit-galitan na. Galit-galitan. Tapos gustong gumante raw, gustong gumante na kasi siya yung nasa posisyon ngayon, gustong halughugin yung bahay ni Kong Pulong. Ganun ba yung istorya niyan? Grabe naman yan. Sino kaya yan? Napag-alaman namin na korap, kaya hindi natanggap. Diba? Corrupt ka pala Kaya hindi ka tinanggap ng Duterte administration, di ba? Deserve. Congressman Pulong, kamusta po kayo today? Good evening, Alvin. Okay lang. Magandang hapon po, sir. Sir, tanong ko lang po sa inyo, kamusta po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay naman. Kumakain na sa oras. That's good. Masaya. Narinig niya yung kanta ng mga kababayan natin nung birthday niya. Nakita niya rin yung mga video, pinakita sa kanya ng mga abogado. Masaya naman siya. At yun nga, parati niya sinasabi na wag na raw paggastusan ng pera sa pagpunta dito para sa kanya, okay lang raw siya sa loob.
Sa Oblo pala tawag niya. Congressman Pulong, something political lang po. Yes. Meron pong usapin ngayon, sir, circulating, no, na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila o nababahala sila kasi anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin? Bibisitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Bibisitahin. Isa mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, kung ko kasabot na, bibisita ko, pero politika na. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger ng Tiga Davao, si Boss Milman ata yun. Yes, sir. Nakita ko, yun, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Kasi lulusot at lulusot talaga yung balita na yan eh. Meron talagang mga nandiyan ngayon sa administrasyon na hindi loyal kay BBM. Merong mga congressman rin dyan na nagpapanggap na kaalyado ng administrasyon pero plastikan yan. So, alam ko naman na itong si Kong Pulong, marami pa rin yung kaibigan dyan sa administrasyon at sa mga kongresista dyan sa House of Representatives. At syempre, may nagpapanggap rin dyan ng mga kaalyado ni BBM pero loyal sa mga Duterte. Kaya hindi po maiiwasan na meron talagang istorya na nalulusot na Kong Pulong. Kaya may nagsabi sa kanya na yung bahay ninyo at yung KOGC, yung mga bahay ng mga anak ni Duterte, gustong, baka ganito inanalyze ko lang na posible itong mangyari. Gustong halughugin yung bahay ninyo. Kagaya ng ginawa nila kay Teves na pinaplantahan nila ng mga baril o kung ano-ano mang ipaplanta nila para siraan kayo kasi malapit ng eleksyon. Alam niyo ano nangyari kay Teves, di ba? So merong mga ganyan. Marami itong mga kaibigan sa administrasyon at sa Kamara. Kaya lulusot at lulusot yung balita na yan. Duda ako niyan na ganyan yung nangyari. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno. Napag-alaman namin na corrupt, kaya hindi natanggap. Ay. Alam mo naman to si Presidente Rudy, pag imbestiga, pag sa corruption ng tao, erase ka na agad sa mundo niya. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng sa Binisaya pa higayon na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. So, kanya yan. Kabalo kabin. Ang sakit diha ba? Kanang labi na ning mga kaigsuunan natong Pilipino nga naa sa Luzon. Nahimo na lang normal sa ilahang kinabuhi ang harap-harapan nga trilyon nga korupsyon. Correct. Walay ni tingog, walay ni react, wala tanan kanang sakit kita na. Yan ang problema natin taong bayan rin eh. At yan rin ang problema natin dito sa mga congressman at sa mga senador. I have to be frank here. Takot eh. Merong mga senador na takot, merong mga kongresista na takot. Alam nila, harap-harapan po ang korupsyon, harap-harapan po ang kabalastugan ng administrasyon, pero walang ni isang nagsasalita. Kung meron man, ayan, yan na si Kiko Barzaga, sino pa, Toby Chanco, si Congressman Leviste, yan, mga ginigipit rin sila, yung mga nagsasalita. Pero yung iba dyan, tiklop, majority, takot ang mga majority ng ating mga government officials. Yan ang nakakadismaya. Isa na kung majority ang nagrereklamo, majority ang ayaw sa korupsyon, edi sana, matino sana itong ating bansa ngayon. Mga ilan lang yung mga Duterte lang ang mga nagsasalita ngayon. Mga kaalyado ni Duterte lamang ang nagsasalita ngayon sa kabalastugan ng mga korupsyon. Di ba? So, it becomes normal already. Ika nga, sabi ni Bongbong Marcos, ay, ang baha na yan, new normal. So, yung korupsyon, new normal na rin. Grabe. Kanang normal na lang gani sa ilaha nga ang ilang isulti nga, sige lang, hulat na lang tag sunod eleksyon, matanggal ra bitaw gihapon na. Pero wa nila gitanaw nga ang adlaw-adlaw nga korupsyon, niabot na og trilyon ang gikawat. Correct. Mo nay sakit niya. Pero alam mo Alvin, ang paano ba to sabihin? Yang magbibisita ka sa isang bahay, ayun na, mag-search siguro
Sa bisita gud eh. Ganun siguro, sir. Murag ana siro ilang pasabot. Siyempre magkinahanglan man nag mga warrant ana gikan sa judge, gikan sa ang tanan mo partisipar diha. Basta inimbento gani ng inyong pagbisita sa among mga balay. Sugod sa judge na nag-issue ug sa mga abogado nga ni appeal ng mga iro ni matibay, ang mga ganang matibay na tao. Pailag ro na namong kaso dismarbet pag-abot sa panahon. Ana ra na bin. Kabalo ka, alam nyo, no? Sabi ni Kong Pulong dito, kung mangyayari man yan, yung halughugin nila, wala silang choice kundi mag-file rin sila ng kaso. Kasi yun ang laban nila eh. Yun ang laban nila. Sana may hustisya pa sa Pilipinas sa mga politicians na ginigipit. Yung mga matitinong politicians na ginigipit ng mga siraulong politicians, ha? Isa lang hilingin ko, tama pala, James. Og imo ni makitaan karon sa imong Facebook. Palihog lang, i-secure daan ang akong mga ginamos ug akong kusahos nga kabaw nga gikan sa akong mga paryentes Danau kay hinaguan na nila. Tagua daan kay basig ilaha pang hilabtan. Unya, ato ni sumpayan pa. Kay mo bisita man ka sila sa akong balay. Moro dito kinahanglan ma-secure yung ginamos ug akong kusahos nga kabaw. Kay lisod kay nang kusahos nga kabaw buhaton des Danau. Alam mo bin, itong bangag na administrasyon na ito, kung hindi na nga nila kaya, kita man nato, di na nila malimod ang ilahang corruption, nagsugod pa sa budget atong 2023, 22-23, antod tanang budget. Ang ilang corruption sa flood control. Klaro man kita man mo mga tao. Kana di na gani malimod. Kabalo ka ng elitista. Na ug di na niya kaya sagangon ang tanang labay sa iyaha, magpalaban dayon og iro. Ana na ang among tan-aw sa ilaha sa mga Bisaya. Dili tanang Bisaya, ako Bisaya man ko. Mo na akong tan-aw sa ilaha. Kanang di na gani nimo kaya, di na nimo malimod. Mao na nga magpalaban dayon kag iro. Mao na mga elitista. Labi na ning mga elitista nga pangit. Di mo pagkugwapo, pero mas pangit yun sila. Dagway akong ginasulti ha. Pangit sila dagway, pangit og batasan. Kawatan pag yun. Sus Mariusep. No, kanang wag yun. Mao gyud na ilaha. Yung mga corrupt officials na kawatan, pangit pa jud ang mga mukha. Palaban dayon ng mga iro. Ano mga dato? Hindi kaya tagay kwarta. Na diretso bisitahi. Ano man na. Kung kanang matibay diha nga tawo nga magbisita-bisita, isa ra ako ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, wag kang pumiyok ha. Yun lang po. Next question please. Sir, another question po. Ano po Parang hinamo na ni Kong Pulong, ha. Hindi niya tinuloy yung salita niya, pero malalim yun. yung masasabi mo na ang sinusunod daw sa Kongreso ngayon ay hindi yung speaker, sir, but mismo si Congressman Sandro Marcos? Meron po ba kayong opinion dito? Sino yun si Sandro Marcos? Huwag gani, siguro na agig kapitan. So, hindi balaan na. Okay lang na. Who is he? Pero na ito yung balaan sa iya. Hindi na ako masulti dire kay malaybel ta. Gaoban, may na so nag-inom. Sir, just to conclude this interview, ano po yung masasabi nyo sa mga kababayan natin na hanggang ngayon, sir, patuloy pa rin, malakas pa rin ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Nag-ano pala sila, nung kaibigan pa sila. Siguro yung tandem pa ni VP Sara at ni BBM, yung maganda pang relasyon nila ni VP Sara at BBM. Eh, siyempre, there are times na nagkainuman sila ni Sandro Marcos at may nalalaman si Kong Pulong kay Sandro. Watch out! At sa pamilyang Duterte in general. Hartelijk dank aan jullie allemaal. En goed zijn ons allen. Goedemiddag, Alvin. Maraming salamat kong mabuhay po kayo. Ayan, so yun po ang ano. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman